Gusto ko lang i-share sa inyo guys regarding dito sa ating 3-phase motor. Ito ay sinend sa akin. 3-phase motor ito, Delta connection. Tapos ginamitan ng kapasitor. Pag makakita kayo ng ganito guys, CD60, pag i-type mo yan sa Google, lalabas niyan, ito yung starting capacitor natin, start capacitor. Itong CBB60, ito naman yung running capacitor. I-search mo lang itong CBB60, lalabas kung anong capacitor ito. Kung ito ba starting o kung ito ba running capacitor. Tapos ito namang CD60, lalabas din yan guys kung anong klaseng capacitor ito, kung ito ba running o di kay starting. Ito siya guys, starting capacitor, ito naman yung running. Bali ang motor natin, kung makikita natin dito 5.5 kilowatt. So bali ito yung computation ng running capacitor at saka starting capacitor. Hindi kasi ako bihasa sa computation guys, pero ito sinend to sa akin. Tapos gusto ko lang ipapakita sa inyo ang diagram na ito. Kung makikita natin ang motor natin 3-phase delta connection. Kung makita natin delta ito, 3-phase ang motor natin. 220 volts no. Kung makikita natin 220 volts. 3-phase delta 220 volts. Gusto ko lang ipapakita sa inyo ang diagram guys kung paano ikakabit natin tong dalawang capacitor sa ating motor. Bali 3-phase ang motor, single phase ang ating power supply. So ito na yung diagram niya guys, papakita ko sa inyo. Kung makikita natin guys, ito na yung diagram niya, 3-phase motor with single phase power supply. Kung makikita natin bali ito yung circuit breaker natin circuit breaker ito. Tapos nakakonect tayo dito sa hot wire papunta sa isang linya. Ito kasing CC, ito ay contactor contact. Kumbaga sa contactor guys, dito yan dito yan nakakabit, mayroon kasi itong contact dito. Ito yung contactor, ito yung overload natin. Kung makikita natin guys, ito yung overload natin kung makikita natin, overload yan. Ito naman yung 3-phase motor natin. Pag mag-activate kasi ang contactor guys, mag-close ito. Tapos gagana ang 3-phase motor natin. Ito yung start capacitor, ito naman yung run capacitor. Pero itong start capacitor guys, pag ma-reach na niya yung RPM ng ating motor, mag-open ang normally close nito. Bali mag-open ito. Hindi ito nakababad itong start capacitor natin. Dapat mag-open ang contact nito. Mag-open dito dapat. Bali mamamatay ang ating start capacitor. Tapos itong running naman, continuous ito. Continuous itong running natin. So bali itong running capacitor natin, continuous yan. Ito kasi yung symbols ng capacitor. Continuous lang. Continuous ang run capacitor. Ito lang ang magkakat pag ma-reach na niya ang RPM ng ating motor. Ganun siya guys. Dapat nakakabit ito sa centrifugal switch. Kung mayroong centrifugal switch ang motor. Kung wala naman, ilagay mo to sa relay. Dapat mag-open siya pag ma-reach na ang RPM ng ating 3-phase motor. Hindi ito nakababad itong start capacitor guys. Itong starting capacitor. Itong running lang ang nakababad. So ito na yung diagram niya guys para sa ating 3-phase motor tapos single phase power supply.